Mabuhay! Heto na tayo sa huling yugto ng ating kwento. Matapos ang masakit na pagtuklas ni Liam sa 12th floor, alam kong marami sa inyo ang hindi nakatulog at nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Sa part 3, masasaksihan natin ang pagbangga ng dalawang mundo, ang liwanag ni Leo at ang apoy ni Lucas. Sa loob ng isang maliit at madilim na elevator, walang puwang para sa mga lihim. Dito lalabas ang lahat ng galit, selos at ang masakit na pagsisisi ng isang lalaking nagmahal sa isang ilusyon. Paano pipiliin ni Liam ang kanyang sarili sa gitna ng dalawang mukhang magkapareho? Sino ang tunay na nagmamahal at sino ang naglaro lang? Bago tayo magsimula sa ating grand finale, please don't forget to like, share, and subscribe. I-click ang notification bell para maging bahagi kayo ng bawat pag-update sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta mula sa simula hanggang sa wakas ng seryeng ito. Huminga ng malalim. Eto na ang huling pagtatagpo. Heto na ang huling yugto. Tumakbo si Liam sa hallway ng 12th floor na parang hinahabol ng lahat ng demonyo ng Manila. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang bawat hit-hit niya ng hangin ay tila ba may kasama bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang dibdib ay sumasakit, hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa bigat ng katotohanang lalamon sa kanya. Ang amoy ng cedarwood at whiskey ni Lucas ay tila ba nakakapit pa rin sa kanyang balat. Isang malagkit at nakakasuffocate na paalala ng bawat marahas na tulak, bawat kagat sa leeg, at bawat ungol na ibinigay niya sa maling tao sa gitna ng kadiliman. God! Bakit? Bakit ang tanga ko? Bakit hindi ko naramdaman ang pagkakaiba? Bulong niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumabagtas sa kanyang mga pisngi, bumabasa sa kanyang salamin. Ang utak niya ay parang sirang plaka na pilit inuunawa kung paano siya naligaw sa iisang mukha. Nakarating siya sa tapat ng elevator. Pindot siya ng pindot. Ang kanyang hintuturo ay nanginginig habang pilit na pinapabilis ang pagdating ng tanging takas niya mula sa 12th floor. Tila ba ang bilis ng pagsara ng pinto ang magliligtas sa kanya mula sa bangungot na ito, isang bangungot na may mukha ng lalaking minahal niya. Nang sa wakas ay tumunog ang pamilyar na ding at bumukas ang pinto. Pumasok siya agad nang hindi tumitingin, pero bigla siyang napahinto. Ang kanyang buong mundo ay tila ba tumigil sa pag-ikot. Nakasandal sa gilid ng elevator si Lucas. Nakaayos na ito ng husto, tila ba hindi galing sa isang matinding gabi ng pagnanasa. Nakasuot ito ng isang light gray suit na hapit sa kanyang matipon na katawan. Tinitignan ang kanyang Rolex ng may pagkainip. Nang makita si Liam na humahangos, gulo-gulo ang buhok at mugto ang mga mata, isang malamig at mapanirang smirk ang sumilay sa mga labi nito. Leaving so soon, Liam? Hindi man lang tayo nakapag-breakfast. I thought you liked how I served you earlier. Your screams were music to my ears. Pabalbal na sabi ni Lucas. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Pumasok si Liam. Wala siyang choice kundi ang sumama sa loob. Tumayo siya sa pinakamalayong sulok, hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Ang sikip ng elevator ay tila ba nakadidikit sa kanyang balat, nagiging kasing init ng impyerno. Bawat pulgada ng espasyong iyon ay nagpapaalala sa kanya nung kahapon, nung dakma niya ang pagkalalaki ni Lucas sa pag-akalang ito ay si Leo. Ang init na naramdaman niya nung pislin niya ang dambuhalang umbok na iyon ay muling nag-flash sa utak niya, sabay ng tunog ng moan ni Lucas na hanggang ngayon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo.
Bago sumara ang pinto sa 10th floor, may isang kamay na nakaharang sa sensor. Ang pinto ay muling bumukas. Pumasok ang isang lalaki naka-linen shirt. Ang buhok ay natural na messy at may dalang isang maliit na bouquet ng white lilies. Ang amoy ng eucalyptus at sariwang lupa ay agad na humalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Lucas. Si Leo. "Liam, andito ka pala. Akala ko nasa unit mo ka pa. Balak kitang isurprise." Bungad ni Leo. Ang mga mata ay agad na nagningning sa tuwa nang makita ang kasintahan. Pero agad ding nagbago ang ekspresyon nito nang makita ang kapatid sa likuran. "Lucas, what are you doing here? Akala ko nasa BGC ka para sa isang meeting." Ang katahimikan sa loob ng elevator ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng traffic sa labas ng building. Liam was trapped between the two halves of his grand deception. Sa kaliwa niya, ang malambing na Leo na may bitbit na mga bulaklak. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng velvet touch. Ang lalaking nagpress ng flowers para sa kanya. Sa kanan niya, ang mapanirirang Lucas. Ang lalaking umangkin sa kanya ng walang awa. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng isang fire na nakakasunog. Biglang niyanig ang elevator. Isang malakas na lagutok ng bakal ang narinig sa itaas at sa isang iglap, tumigil ang pag-andar nito. Ang mga ilaw ay kumislap-kislap bago tuluyang napalitan ng isang mapulang emergency light na nagbigay ng isang eerie at madugong kulay sa loob ng kahon. Stalled. Ang tatlo ay nakakulong sa isang espasyong kasing liit ng isang kabaong. "Putya, pati ba naman to?" Mura ni Lucas. Pinindot ng mariin ang emergency button pero static lang ang sumasabot. "Liam, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? At bakit kayo magkasama ng kapatid ko sa floor na to? Liam, answer me." Pakiusap ni Leo, ang boses ay nanginginig sa kaba. Ang lilies sa kamay niya ay tila ba unti-unting nalalanta sa gitna ng tensyon. Hinarap sila ni Liam. Ang galit na kanina pa niyang kinikimkim, ang pait ng pagtuklas sa picture frame at ang disgusto sa sarili niyang pagnanasa ay tuluyan ng sumabog. "Kailan niyo balak sabihin sa akin?" Sigaw ni Liam. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ungaw sa apat na sulok ng elevator. "Na may kambal ka pala, Leo. Na ang lalaking hinalikan ko sa bar, ang lalaking pinayagan kong umangkin sa akin nung roof deck nung isang gabi habang inaakala kong wild face mo lang yun, at ang lalaking kasipin ko kanina lang sa 12th floor ay hindi ikaw." Nabitawan ni Leo ang mga bulaklak. Ang puting lilies ay nagkalat sa saruming sahig ng elevator, tila ba mga labi ng isang namatay na pangarap na tinatapak na ngayon ng katotohanan. Tumingin si Leo kay Lucas. Ang mga mata ay puno ng pait, gulat at matinding betrayal. "Lucas, sinabi mo sa akin na business meeting lang ang pinupuntahan mo rito. Sinabi mo sa akin na hindi mo pakikialaman ang buhay ko. How could you? Si Liam, siya ang lahat para sa akin." "He kissed me first, Leo," sagot ni Lucas. Sumandal pa sa pader ng elevator habang may mapanuyang ngiti. Sa bar, hinalikan niya ako ng masidhi, punong-puno ng laway at pagnanasa. Akala niya ako yun. Pero nung tumugon ako, hindi ba niya napansin na mas mapusok ako, na mas marahis ako, na mas malaki ang girth ko kaysa sayo? He enjoyed every second of it. Tumingin si Lucas kay Liam, isang mapanuksong tingin na tila ba hinuhubaran ng artista harap mismo ng kanyang kapatid. At sa elevator nung isang araw, Lucas, your sweet little artist grabbed me. Pinisil niya ang akin ng ganun lang kadiin habang binubulungan niya ako ng roof deck midnight. He wanted it. He invited me to the roof deck. Bakit ko tatanggihan ang isang free meal na inihain sa harap ko? He wanted the fire that you couldn't give him. "Hayop ka, Lucas."
Susugurin sana ni Leo ang kapatid pero humarang si Liam sa gitna nila. Itinulak sila pareho palayo. At ikaw, Leo, baling ni Liam sa florist, ang kanyang daliri ay nakaturo sa dibdib nito. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong maligaw ako sa sarili kong damdamin? I loved you. I thought you were my soulmate, my light. Pero paano kita mamahalin kung kalahati ng pagkatao mo na gustuhan ko, yung intensity, yung fire, yung boldness, ay galing pala sa demonyong to? Every time I wanted more from you, I was actually looking for him. Liam, hindi ko alam na ginagawa niya to. I swear on my life, hindi ko alam na nakikipagkita siya sa'yo. I was sick. I was resting. Iyak ni Leo. Sinusubukang hawakan ng kamay ni Liam pero mabilis na lumayo ang artist. Ang lala niyo, bulong ni Liam na papikit sa tindi ng sakit. Pinag-sharean niyo ako nang hindi ko alam. Ang katawan ko, ang bawat inch ng loob ko, pareho niyong pinasukan. I gave everything, my trust, my body, my seed, to a ghost made of two people. How do I even know who's who anymore? Naisip ni Liam ang bawat ungol na ibinigay niya kay Lucas sa pag-aakalang si Leo ito. Naisip niya ang bawat halik na ibinigay niya kay Leo habang sa likod ng kanyang isip ay hinahanap-hanap ng marahas na haplos ni Lucas. Ang kanyang buong pagkatao ay tila ba isang malaking double exposure. 2 litrato na pinagpatong lumikha ng isang imaheng mukhang totoo pero peke naman pala sa ilalim ng liwanag. You liked it though, Liam? Dagdag ni Lucas, lalong nanggagatong sa galit ng kapatid. Huwag kang magmalinis. Sa roof deck kagabi, narinig ko ang bawat hiyaw mo. Mas gusto mo ang paraan ko, di ba? Mas gusto mo yung sakit na ibinibigay ko kesa sa boring at matagal na lambing ng kapatid ko. You thrived under my girth, Liam. Admit it. You wanted to be broken by me. Tumahimik ka! Sigaw ni Leo. Sa galit ay sinuntok na nito si Lucas ng direkta sa panga. Magkaroon ng matinding gulo sa loob ng maliit at mapulang elevator. Ang dalawang magkamukhang lalaki ay nagbubuno, nagpapalitan ng suntok sa gitna ng nagkalat na lilis. Ang malambot na Leo ay naging agresibo sa harap ng kataksilan ng kapatid, habang si Lucas ay tumatawa lang habang lumalaban, tila ba na-e-enjoy ang chaos. Si Liam ay nakasandal sa sulok, pinapanood ang dalawang mukha na minahal niya, na ngayon ay puno na ng dugo, galit at puot. Stop it! Just stop! Hiyaw ni Liam. Both of you, you're the same face. I look at Leo and I feel disgusted because I see Lucas's smirk. I look at Lucas and I feel betrayed because I see Leo's eyes. Wala nang natira sa inyo na para sa akin lang. Biglang gumalaw ang elevator nang may malakas na jerk. Bumukas ang pinto sa ground floor. Doon, naghihintay ang mga firefighters, security ng building at ilang usisero. Ang sariwang hangin mula sa lobby ay pumasok. Dinala ang amoy ng tunay na mundo. Amoy ng kalsada, ng ulan at ng realidad. Tumigil ang magkapatid sa kanilang pag-aaway. Pareho silang hingal. Parehong nakatingin kay Liam na may halo-halong pag-asa at pagsisisi. Ang mukha ni Leo ay punong-puno ng luha at dugo, habang si Lucas ay may putok na labi, pero ang mga mata ay nananatiling manunuri. Liam! Sabay nilang tawag, iisang boses na nagmula sa dalawang magkadibang puso. Tumingin si Liam sa kanila sa huling pagkakataon. Nakita niya ang white lilies na durog at may bahid na ng dugo sa sahig. Nakita niya ang charcoal suit ni Lucas na gusot-gusot at punit na ang kwelyo. Nakita niya ang mukha na inakala niyang tahanan niya, pero isa palang labirinto ng kasinungalingan. Nung una kitang makita sa flower shop, Leo, akala ko ikaw na ang liwanag ko. Akala ko nahanap ko na ang pag-iisa. Sabi ni Liam, ang kanyang boses ay patad na,
pero puno ng pait na tumatagos sa buto. Huminga ng malalim si Liam, pinunasan ng huling bakas ng luha sa kanyang mga mata bago ito naging tuyong galit at determinasyon. At nung mahalikan kita sa bar, Lucas, akala ko nahanap ko na ang apoy na kukumpletuhin ng sining ko. Huminga ng malalim si Liam, pinunasan ng huling bakas ng luha sa kanyang mga mata bago ito naging tuyong galit at determinasyon. Pero ang totoo, wala sa inyong dalawa ang lalaking minahal ko. Ang lalaking minahal ko ay isang ilusyon na gawa sa inyong dalawa, isang Frankenstein ng romance at pagnanasa. And I cannot love a half. I cannot love a lie. I cannot look at your face without seeing the shadow of the other. You shared my body like it was a game, and now the game is over. Lumakad si Liam palabas ng elevator nang may matatag na hakbang. Hindi siya lumingon. Hindi niya pinansin ang sabay na pagsigaw ng kanyang pangalan ng dalawang lalaki. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila ba pagtanggal ng malagkit na cedarwood at eucalyptus sa kanyang balat. Habang naglalakad siya palabas ng lobby at sinalubong siya ng matinding sikat ng araw sa Manila, naramdaman niya ang tunay na init. Masakit sa mata, mainit sa balat, nakakahilo ang ingay ng mga jeep, pero totoo. Walang edit, walang anino. Sa isip niya, muling nagplay ang image ng 2x2 frame sa 12th floor. Ang dalawang bata na nakahawak sa sunflower. Sa sining, ang tawag sa pagkakamali ay beautiful accident. Pero para kay Liam, ito ang kanyang double exposure. Isang sining na kailanman ay hindi na niyang uukitin muli. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sketchbook sa bag habang naglalakad sa gitna ng tulay. Hinanap niya ang sketch ni Leo, ang sketch na ginawa niya ng may buong pagmamahal nung hapon sa sofa. Sa gitna ng hangin, dahan-dahan niyang pinunit ang pahina sa maliliit na piraso at hinayaang itong tangayin ng hangin, humalo sa usok at alikabok ng lungsod. Malaya na siya sa mga anino. Malaya na siya sa mga mukhang nag-o-overlap. Ang susunod na canvas ni Liam ay magiging blanco. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ang kulay na ilalagay niya ay totoo. Walang filter, walang edit, at higit sa lahat, walang kakambal. Makalipas ang 5 taon, sapat na panahon para hilumin ng Manila ang kanyang mga sugat, baguhin ang kanyang skyline at palitan ng mga lumang alaala ng mga bagong gusali. Para kay Liam, ang 5 taon ay hindi lang naging panahon ng paghilom, ito ay naging panahon ng pag-usbong. Sa isang sikat na art gallery sa Makati, puno ang paligid ng mga tao. May hawak silang wine, nag-uusap tungkol sa sining at nakatingin sa mga obra ni Liam. Ito ang kanyang unang solo exhibition. Ang pamagat, Exposure. Wala na ang dating Liam na laging nakadikit sa screen ng laptop. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay laging may bahid ng pintura. Ang kanyang mga mata, kahit may salamin pa rin, ay mas matatag na at puno ng karanasan. Naglalakad si Liam sa gitna ng gallery nang may maramdaman siyang pamilyar na amoy. Hindi ito eucalyptus at hindi rin ito cedarwood. Amoy ito ng ulan at kape. Isang amoy na siya mismo ang bumuo para sa kanyang sarili. Congratulations, Liam! Tumigil ang puso ni Liam ng saglit. Lumingon siya. Nakatayaw sa tapat ng kanyang main piece, isang malaking canvas na may painting ng isang single sunflower na tila ba nahahati sa 2 anino. Si Leo. Naka-linen shirt pa rin ito, pero mas maikli na ang buhok at may suot na siyang gold-rimmed glasses. Mukhang naging matagumpay ang kanyang flower shop dahil mas maaliwalas ang kanyang aura. Leo? Ngiti ni Liam, isang ngiting wala ng pait. Salamat sa pagpunta. Hinding-hindi ko pala alampasin to, sagot ni Leo, pinagmamasdan ng painting. You really did it. Nahanap mo ang liwanag mo ng isa.
Nahanap ko ang sarili ko, Leo. Yun ang mas mahalaga. Tugon ni Liam. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng gallery. Pumasok ang isang lalaking naka-tailored navy suit. Ang bawat hakbang nito ay sumisigaw pa rin ng kapangyarihan, pero wala na ang dating predatory na tingin. Si Lucas. Tumigil si Lucas sa tabi ni Leo. Ang magkapatid ay magkamukhang magkamukha pa rin, pero sa pagkakataong ito, hindi na nalilito si Liam. Sa isang tingin pa lang, alam na niya kung sino ang sino. Alam na niya ang pinagkaiba ng tibok ng puso ng bawat isa. Nice exhibit, maikling sabi ni Lucas. Inabot niya ang kanyang kamay kay Liam. Business as usual, Lucas? Always, pero mas marunong na akong tumingin sa sining na yon. Hindi na ito basta commodity para sa akin. Pagkatapos ng exhibit, lumabas silang tatlo sa balkonahe ng gallery. Ang Manila sa ibaba ay kumikislap pa rin, gaya ng mga gabi sa roof deck. Pero wala na ang tensyon. Wala na ang galit. Kumusta na kayong dalawa? Tanong ni Liam, nakasandal sa pasimano. We lived separately for 3 years, kwento ni Leo. Kailangan naming hanapin ang sarili naming identity na labas sa mukha namin. Ngayon, we're okay. We're brothers again. And I realized that not everything is a negotiation, dagdag ni Lucas, tumingin kay Liam. Lalo na ang nararamdaman ng tao. I'm sorry for what I did back then, Liam. I was just curious about the world Leo found. I didn't realize I was destroying it. Humingi ng malalim si Liam. Tumingin siya sa dalawang lalaki, ang dalawang bahagi ng kanyang nakaraan na bumuo sa kung sino siya ngayon. Salamat. Salamat dahil sa inyong dalawa. Natutunan ko ang pinakamahalagang lesson sa sining, na ang isang double exposure ay maganda lang tignan sa papel, pero sa totoong buhay, kailangan mong maging totoo sa iisang frame lang. May tao na bang nagpapatibok ng frame mo ngayon? Biro ni Leo, pero may bakas ng kuryosidad. Natawa si Liam. Wala pa, at hindi ko minamadali. I'm enjoying the clarity of being alone. Walang anyo, walang edit. Tumingin si Lucas kay Leo, tapos kay Liam. You know, Liam, if we met you today as first-time people. Don't, putol ni Liam, nakangiti. Huwag na nating buksan yung pinto na yon. Tapos na ang kwento nating tatlo sa elevator na yon. Hayaan na nating manatili yun bilang isang magandang sining ng pagkakamali. Ngumiti ang magkapatid. Naintindihan nila. Nagpaalam na ang magkapatid. Pinanood ni Liam ang dalawang pamilyar na bulto na sabay na lumakad palayo. Sa pagkakataong ito, kahit magkamuha sila, kitang-kita ni Liam ang dalawang magkaibang landas na tinatahak nila. Bumalik si Liam sa loob ng gallery. Ang mga tao ay nagsisimula na ring mag-alisan. Tumigil siya tapat ng kanyang paboritong obra, isang blankong canvas na may pamagat na The Future. Kinuha niya ang kanyang sketchbook. Binuksan niya ito sa isang bagong pahina. Hindi na sunflowers ang ginuhit niya. Hindi na rin mukha ng tao. Iginuhit niya ang skyline ng Manila. Magulo, maingay, mainit, pero punong-puno ng posibilidad. Sa ilalim ng kanyang drawing, isinulat niya ang huling linya ng kanyang nakaraan. Ang tunay na sining ay hindi matatagpuan sa pagtatago ng kapintasan, kundi sa pagtanggap na bawat pagkakamali ay bahagi ng isang mas malaking obra maestra. Isinara ni Liam ang kanyang sketchbook, pinatay ang ilaw ng gallery, at lumabas ng may matatag na hakbang. Sa labas, sinalubungan siya ng hangin ng Maynila. Hindi na ito amoy ng kasinungalingan. Ito ay amoy ng isang bagong simula. At nandyan na nagtatapos ang journey ni Liam, Leo at Lucas. 5 taon ang kailangan para mapagtanto nating ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating sarili.
Si Liam ay hindi bumalik sa alinman sa kambal dahil nahanap na niya ang kulay na hindi kayang ibigay ng kahit sino. Ang kulay ng kanyang sariling kaligayahan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa 3 video series na ito. Kayo ang nagbigay ng inspirasyon para matapos ko ito kahit tinamaan ako ng trangkaso, life-changing events at makailang delays ng upload na ito. Kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon i-paint ang future ni Liam, may darating pa kayang bagong karakter? O mas gusto niyo siyang manatiling free and independent artist? Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa ating susunod na kwento sa susunod na linggo. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Mahal ko kayong lahat.